Hello, kamusta tayong lahat? Nagpapasalamat ako kay Almighty Father kasi everyday He is disciplining us. No? Binabantayan tayo at tinidisiplina tayo ng tatay natin. So dito sa may sa 1 Corinthians chapter 9 verse 24 up to 27. Sinulatan ni Paul, guided siya by the Holy Spirit. Do you not know that those who run in a race all run, but one receives the prize? Run in such a way that you may obtain it. And everyone who competes for the prize is temperate in all things. Now they do it to obtain a perishable crown, but we for an imperishable crown. Therefore, I run thus, not with uncertainty, but I fight not as one who beats the air, but I discipline my body and bring it into subjection, lest when I have preached to others, I myself should become disqualified. So yung tatay natin, dinidisiplina tayo, no? Tinutulungan niya tayong maging disiplinado. Kagaya itong si Paul, i-share niya sa atin. Si Jesus Christ ang nagturo sa kanya kung anong isusulat niya through the power of the Holy Spirit. Na tayo ay dapat disiplinado, may self-control. Dahil ginagawa natin to para makuha natin ang imperishable crown. So kung yung mga tao dito sa mundo, nasa race sila to get medals, to get a perishable crown. But for us Christians, followers of Christ, we do it to get an imperishable crown. Ano yung imperishable crown? Si Jesus Christ yung crown natin. Kaya tayo masisave because of Jesus Christ. Siya yung ating may pagmamalaki, siya yung ating treasure. So sa ating habang nilidisiplina tayo ng tatay natin, pag nakakaranas tayo ng mga mahirap na disiplina, no? Pag nilidisiplina kasi tayo, hindi naman madali yan, di ba? So dito naman sa Psalm 123, I lift up my eyes to you who sit enthroned in heaven. As the eyes of slaves look at the hand of their master, as the eyes of a female slave look at the hand of her mistress, so our eyes look to the Lord our God, till He shows us His mercy. Have mercy on us, Lord, have mercy on us, for we have endured no end of contempt. We have endured no end of ridicule from the arrogant, of contempt from the proud. So sa paglalakad natin bilang isang Kristiyano, sa race natin, meron din tayong ma-experience na mga hurdles na mahihirap, no? At ang gagawin natin, titingin tayo sa tatay natin. Magpipray tayo. Magbabasa ng Bible. No? Ganun na ba ang ginagawa ninyo ngayon? Baka dati na ganun na talagang ginagawa ninyo. So, ibig sabihin noon pa man, meron na kayong knowledge and wisdom kasi alam na ninyo yung right decision making. Yung right decision making is to ask God's help. Minsan naisip ko si King Solomon. Ginawa siyang king ni Almighty Father. Pero wala siyang alam, di ba? Ang hinili niya kay Almighty Father ay wisdom. At ibinigay ni Almighty Father sa kanya yung wisdom.
Pero nawala siya sa tamang landas. Ngayon, ito namang si Gideon, ibinibigay sa kanya ni Almighty Father yung karapatan para maging hari or mag-rule sa mga tao sa Israel. Pero hindi niya kinuha, ayaw ni Gideon. Ang sabi ni Gideon, kayo ang mag-rule sa amin, Almighty Father, hindi ako, hindi yung lahi ko. Kaya masaya si Almighty Father doon. Sana kung gano'n ang sinabi ni King Solomon, hindi na lang wisdom ang hiningi niya, kundi yung Almighty Father, ikaw ang mag-rule, hindi ko kaya to. No? So sa buhay natin, ganun din. Almighty Father, yung race na to, sa buhay na to, hindi ko to kaya. Ikaw ang titignan ko. Sa iyo ako hihingi ng tulong. Sa iyo ako magmamakaawa. Dahil hindi ko alam ang buhay na to. Ikaw nag-create sa amin at ikaw ang nakakaalam ng buhay. Kaya ikaw ang mag-guide sa amin. So last time na binasa natin was Ezekiel chapter 33. So it's about the watchman. Yung watchman yun yung nagbabantay sa mga tao, magbibigay ng warning, magbibigay ng mga kung anong pinapasabi ni Almighty Father, sasabihin ng watchman. Ngayon, kung hindi sasabihin ng watchman yung mga warnings or hindi tinuturuan ng tama yung mga tao, yung mga tao na hindi nabigyan ng warning, mapupunta sila sa eternal damnation. Tapos yung watchman naman, dahil hindi siya nagbigay ng warning, accountable siya dahil napunta sa impyerno or sa eternal damnation, yung tao, yung kaluluwa. So si Almighty Father ang maniningil nun. Kaya dapat, tayo, sinasabi natin ang totoo sa kapwa-tao natin. Huwag tayong mag-iimbento ng mga salita kunyari ni Almighty Father, hindi naman. Huwag tayong mag-iimbento. Lagi mong basahin natin ang Bible. Nandito lahat ang sa Bible. Para hindi tayo maligaw. Dahil marami ng tao ang naliligaw at pag naligaw ang tao, saan napupunta? Pag blind leading the blind, saan napupunta yung kaluluwa ng tao? So eternal damnation, kasama na rin yung nagtuturo ng mali. Kaya tayo mismo, kilalanin natin yung tatay natin. Yung pupuntahan natin, dapat alam natin. Yung gusto, di ba may example, may gusto kang lugar na puntahan, di ba? Kikilalanin muna sino may mga tao doon. Ano bang klase yung mga tao nandun? Ano bang lugar yon? So kikilalanin mo muna, di ba? Ganun yon. At kailangan din yung mga tao, bago ka tanggapin, i-check muna, sino ba tong tao na to na papasok sa bahay namin? Ganon. So dapat kilala tayo ng tatay natin, kilala tayo ni Jesus Christ. Alam natin yung rules ng tatay natin. Dahil maraming mga tao ang nag-guide na mali yung turo. Tayo ngayon, sasabihin natin kay Almighty Father, Lord, turuan mo po ako. Ganon. Ngayon, pag ikaw ay isang righteous man, tapos nakagawa ka ng mali, pinagpatuloy mo yung paggawa ng mali, mapupunta ka sa eternal damnation at yung mga bagay na magaganda na maayos na ginawa mo bago ka nagkasala, malilimutan yon, mawawala yon. Kaya dapat continuous tayo sa race, no? Huwag hihinto at huwag matatapilok. Tumayo uli tayo. Tayo uli.
hingi ulit ng tawad kay Almighty Father. Tayo ulit tayo. Napaka-forgiving ng tatay natin, tsaka ni Jesus Christ. So habang buhay pa tayo, tayo lang, pag nadapa tayo, hingi ng tawad kay Almighty Father. Dapat, wholeheartedly, no? Hindi yung kunyari lang na magsusorry ka. Tapos yung wicked man naman, pag nagbago siya ng gawa, humingi siya ng tawad kay Almighty Father, kahit gaano pa kadami ang nagawa niyang kasalanan, mapapatawad yun ni Almighty Father. Mapapatawad yun ni Jesus Christ. Kaya nga, diba, the first shall be the last and the last shall be the first. Kaya dapat aware din tayo, no, kung ano yung mga kasalanan para hindi natin gawin at iwasan natin. At ang priority natin ay si Almighty Father. Ang mahalin siya. Dahil pag minahal natin ang tatay natin, priority natin yun. Kaya na natin mahalin ang kapwa-tao natin. Hindi natutuwa si Almighty Father pag may mga kaluluwa na napupunta sa impyerno. Dahil anak niya tayo, ayaw niya tayong mawala. Kaya dinidisiplina niya tayo para matauhan tayo, lumapit sa Kanya, humingi ng tawad. No? Tapos dito, binabanggit din na nakapagsalita na si Ezekiel. Hindi na siya mute. Matagal niya naging mute, years. At dapat yung mga bagay na natututunan natin kay Almighty Father, yung may mga nagtuturo sa inyo, or yung nakikinig kayo sa salita ng Diyos, hindi lang dapat pinapakinggan yun, kundi dapat ginagawa natin yung tama. Kaya nga, di ba, natutuwa yung mga tao na pakinggan ang boses ni Ezekiel. Dahil yung boses ni Ezekiel, sabi ni Almighty Father, parang magandang kanta dun sa mga nakikinig. But they do not do them. No, nakalagay dito sa verse 32 ng Ezekiel chapter 33. Indeed, you are to them as a very lovely song of one who has a pleasant voice and can play well on an instrument. For they hear your words, but they do not do them. Nakikinig, nagagandahan sa boses, nagagandahan sa tono ng salita siguro ni Ezekiel. Yung pag-explain ni Ezekiel, natutuwa sila. Pero pagkatapos nilang makinig, nawawala na. Hindi na nila ginagawa yung dapat nilang gawin. Hindi natin alam kung ano ang boses ni Ezekiel, no? Pero dahil sa guided siya by the Almighty Father and the Holy Spirit, yung boses niya very enticing, very calm, nakakapagbibigay ng serenity, napapacify yung mga tao. Nakakalimutan nila ang kanilang mga problems. Pero, pag nakinig sila, after nung pagkakakinig nila, kinakalimutan na nila yung mga sinasabi sa kanila ni Almighty Father. Na ginagamit si Ezekiel ni Almighty Father para i-relay sa mga tao kung anong message ni Almighty Father. Sa verse 33, and when this comes to pass, surely it will come, then they will know that a prophet has been among them. Kasi hindi nila alam na prophet si Ezekiel. Nagagandahan lang sila sa boses ni Ezekiel. Tranquility, no? Ang boses ni Ezekiel, hindi nila alam.
na prophet pala si Ezekiel. Dahil si mismong si Ezekiel, hindi niya sinasabi na prophet siya. No? Well, pag sinabi mong prophet ka, di ba, dahil nga, mapagkumbaba ang mga pinipili ni Almighty Father, yung mga nakikita natin sa internet, no? Ang dami, di ba? Laging claim na prophet sila. Hindi naman totoo. Tapos ang dami lang hinihingi. Hindi ganon, no? So kung titingnan mo yung mga prophet dito sa Bible, maraming mga pinagdaanan. Si Isaiah, Jeremiah, si Malachi, si Ezekiel, si Moses, si John the Baptist. Hindi madali ang maging isang prophet. Kaya yung merong school of prophecy dyan, magbabayad ka para matuto ka mag-prophesy. Hindi ganon, ha? Mali yun. Hindi ko alam kung bakit sila ganon. Hindi ko alam. Ginagawa ng business. School yun, tapos gagawa ng business. Yung si Almighty Father, ginawa ng business na para matuto ka mag-prophesy. Hindi ganon. At yung magiging isang prophet, no, hindi nila hiningi. Hindi hiningi ni Moses na gusto ko pa maging prophet, Lord. Hindi hiningi. Almighty Father, gusto ko maging prophet. Si Ezekiel, wala, hindi naman hiningi eh. Kusang ibinibigay ni Almighty Father. Kaya yung mga nag-aaral sa School of Prophecy, baka pwede nyo hingin, pero si Almighty Father kung ibibigay sa'yo. Pero nakikita natin dito sa Bible, hindi hiningi ng mga prophets na maging prophet sila. So dito na tayo sa Ezekiel chapter 34. So doon sa 33, no, Ezekiel chapter 33, yung watchman na magbibigay ng warning sa mga tao. Dito naman sa Ezekiel chapter 34, shepherd naman, no? Merong mga shepherd na watchman din sila. So basahin natin. And the word of the Lord came to me saying, Son of man, prophesy against the shepherds of Israel. Prophesy and say to them, Thus says the Lord God, to the shepherds. Woe to the shepherds of Israel who feed themselves. Should not the shepherds feed the flocks? So, sino yung sinasabing shepherd dito? Di ba yung shepherd siya yung nag-guide sa mga tao? Shepherd, pag Tagalog, pastol, no? Ang pastol sa Tagalog ay pastor. Nakita nyo? Magkaiba lang ng isang letter sa dulo. Ganun kasi ang mga salita. Naiiba ang mga words, naiiba, may mga isang letter na naiba, or dalawang letters, pero same ang meaning. Pero Tagalog, pastor, or pastol. So, ang pinagsasabihan dito ni Almighty Father, mga pastor, yung mga leader, yung leader ng denomination nyo, yung leader ng organization ninyo, yun ang pinagsasabihan ni Almighty Father. So, lahat nakita niya damay-damay na lahat pinagsasabihan ni Almighty Father. Dahil lahat makasalanan, lahat may pagkukulang tayo. Walang lamang, lahat tayo. Hindi porke pastor ka, or religious leader ka, wala kang pagkukulang. No?
Son of man, prophesy against the shepherds of Israel. Prophesy and say to them, thus says the Lord God to the shepherds. Woe to the shepherds of Israel who feed themselves. Sarili na lang ang pinapakain nila. Yung mga pastor. Tatagalogin natin, ha? Yung mga pastor, yung mga leader, ha? Sarili lang ninyo ang pinapakain ninyo. Should not the shepherds feed the flocks? Di ba yung mga shepherd, sila ang nagpapakain sa kanilang mga alaga? Naintindihan ninyo? Yung mga pastor, may mga alaga yan, di ba? Ang alaga niyan, mga members. No? So, may mga pastor na selfish. Kunyari, magbibigay lang ng konting words, tapos hihingi na ng pera. Kaya nga, di ba, woe to the shepherds, or woe to the pastors of Israel, who feed themselves. Sarili lang nila, ang iniisip nila. Pero yung mga members, hindi nila iniisip. You eat the fat and clothe yourselves with wool. O, yung gaganda ng damit ninyo, yung mga pagkain ninyo sa sarap. You slaughter the fatlings, but you do not feed the flock. Ano yung you do not feed the flock? Hindi tama yung pagpapakain ninyo sa inyong mga members. Ang gaganda ng damit ninyo. May mga sweldo kayo. Humingi pa kayong tithes and offerings. Ang ganda ng pagkain ninyo, kompleto. Lahat ay binibigay sa inyo, pero yung mga members ninyo, hindi sila healthy spiritually. No? Bakit hindi healthy spiritually? Dahil hindi sinasabi yung totoo. Ang gusto lang nila, what their itching ears wants to hear. Second Timothy 4, 3 up to 4. For a time is coming when people will no longer listen to sound and wholesome teaching. They'll follow their own desires and will look for teachers who will tell them whatever their itching ears want to hear. They will reject the truth and chase after myths. So dahil gusto ng mga tao ng yung itching ears wants to hear, yung mga magagandang salita lang, namimili sila ngayon ng mga pastor. Ngayon, itong mga pastor naman, baka umalis ang member ko pag napagsabihan ko, hindi na magbigay ng tithes and offering. Kaya, ang sasabihin ko na lang sa kanila, yung mga magagandang bagay. Kaya ngayon, yung mga members, mahihina. You do not feed the flock. Sabi ni Almighty Father, the weak, you have not strengthened. Yung mga mahihina, hindi nyo pinalalakas. Nor have you healed those who were sick. Hindi nyo ginagamot yung may mga sakit. Ano ba yung weak? Spiritually weak. Ano yung healed? Ano yung sakit nila? Emotional, mental, sickness. Hindi na nabibigay yung tamang katuruan para mapalapit kay Almighty Father, nor bound up the broken. Hindi nyo pagsira or broken hearted, no? Hindi nyo minemend. Hindi nyo ina-uplift, nor brought back what was driven away. Hindi nyo pinapabalik or hindi nyo hinahabol or hindi nyo binabantayan yung mga naalis or umalis, nor sought what was lost, yung mga naligaw ng landas, hindi ninyo hinanap na. But with force and cruelty, you have ruled them. With force and cruelty. Pinipilit ninyo. Kayo ang nagro-rule, pinipilit ninyo. Kaya anong nangyari? Nasira, naging weak sila. Sick, broken, driven away, naligaw, lost. Kasi nga, with force and cruelty, you have ruled them. Ano ba yung force na ginagawa ninyo? Pinipilit ninyo magbigay
Wala sa Bible. Ngayon, nung sa Old Testament, ulitin ko sa Old Testament, mga Levites, high priest, ang may tithes. Sa New Testament, anong meron na? A worker is worthy of his wage. Sweldo, no? Mas maliit kasi yung sweldo tithes na lang, gusto nyo, ganon, di ba? Nalilitan kayo sa sweldo ninyo, gusto nyo, hindi, tithes na lang. Kasi 10%, bawat isang tao, kwentado na natin yan. Anong business nito? Ganyan ang income niyan. Anong trabaho nito? Ano yan, sa office nagtatrabaho yan, siguro mga 30,000 a month ang sweldo niyan. 10% nun, 3,000. O sa atin na yan, 3,000. Monthly yan, meron tayo dyan. Kailangan magkaroon pa tayo ng member ng mga doktor. Malaki ang kita nun, mga doktor. Ganun no? With force, pinipilit ninyo. Tinatakot ninyo. So they were scattered because there was no shepherd. Kaya nagkalat sila kasi walang tamang tagapagturo or tagapangalaga sa mga sheep. And they became food for all the beasts of the field. When they were scattered, naging pagkain sila ng mga hayop nung sila ay nagkalat. Anong ibig sabihin nun? Nanligaw sila, nalalandas, napasama sila, napunta sa mga kasalanan, gawaing kasalanan. My sheep wandered through all the mountains. Yung mga sheep, yung mga tao, hindi nila alam kung saan sila pupunta. Naligaw na sila sa mga bundok and on every high hill. Bundok at saka malilit na bundok. My flock was scattered over the whole face of the earth and no one was seeking or searching for them. Kung nagkalat na yung mga tao, pero walang naghahanap sa kanila. At kung may naghahanap man sa mga members, anong gagawin? Hihingi ng tithes. Hindi ka nagbibigay ng tithes. Yun lagi Kaya ngayon, yung mga members, teka muna, wag muna, hindi na ako pupunta dyan. May mga babayaran ako Hindi nga kasi sa New Testament, wala nang tithes and offering. God loves a cheerful giver. Okay? Alam natin yun, di ba? Ngayon, yung mga tithes, napipilitan, mga tao. Cheerful giver ba yun kung napipilitan sila, kung tinatakot mo sila? Kasi dito nakalagay na sa Malakay. Ano ba yung sa Malakay? Na pati yung mga lahi mo ay mamamatay. Mga ganon. Tinatakot. Ang pinapatungkulan ni Almighty Father dito sa Malakay chapter 3 verse 10, mga tao at ang bibigyan ng tithes yung mga high priest, dahil sila yung walang lupain. Inuulit-ulit ko walang lupain ang mga high priest, mga Levites. Kaya ito ang kanilang parte. Ngayon kung ang member ninyo, kayo ng mga pastor, may mga bahay kayo, may lupain kayo, hindi naman kayo Israelite ba kayo? Hindi, di ba? Pati yung mga kulto nakikisali na rin. Nakikisali yung mga kulto, ba't ganon? Kahit saang kulto ng buong mundo nakikisali sa tithes, hindi naman sila Israelite, hindi naman sila Levites. Kasi nakikita nila, ginagaya nila, Verse 7, therefore, you shepherds, hear the word of the Lord. Kayo mga pastol. As I live, dahil buhay ako, says the Lord God, surely because my flock became a prey, and my flock became food for every beast of the field,
Because there was no shepherd, nor did my shepherds search for my flock, but the shepherds fed themselves and did not feed my flock. The shepherds fed themselves and did not feed my flock. Binakain ninyo yung sarili ninyo, pero yung mga flock, hinayaan yung magkalat, mali-mali ang turo ninyo tungkol sa mga tithes para lang dumami kayo, manaba kayo, ha? Huwag ganon. Verse 9, therefore, O shepherds, hear the word of the Lord. Pagkatapos pa, after pa ng tithes and offering, manghingi pa kayo, o penging isang pundasyon ng building, magpapatayo tayo ng church, inobliga mo yung member mo. Ang dami nag-istumble sa ganon. Maraming mga tao, may kakilala ko, ay puro pera lang pala dyan eh. Nakakahiya, hindi na kayo nahiya. Verse 10, thus says the Lord God, behold, I am against the shepherds, and I will require my flock at their hand. O pag naligaw ang mga tao, sino ang sisisihin ni Almighty Father? Sino ang titignan niya na may kasalanan or accountable? Mga pastor. Ha? I will cause them to cease feeding the sheep. Hayaan ko sila na hindi na sila magpapakain ng mga sheep, and the shepherds shall feed themselves no more. Nang sa ganoon to mga pastor, hindi na nila papakain ang kanilang mga sarili. For I will deliver my flock from their mouths, that they may no longer be food for them. Hindi na sila magiging biktima ng mga pastor. I-deliver ni Almighty Father ang mga tao sa mga kamay ng mga pastor na aabuso. Mananagot kayo kay Almighty Father. Mayroon pang mga pastor, no, ginagamit yung kanilang mga posisyon para manira ng tao. Pag may mga kalaban sila, gagamitin nila yung salita ng Diyos, tapos i-apply nila yon sa kalaban nila. Or i-apply nila yun sa member nila na hindi nagbibigay ng pera. Mananagot kay Almighty Father. Tapos yung mga alam ninyo, hindi nyo pa alam ang mga pinagsasabi ninyo. Ha? May napanood ako. Hindi niya alam ang pinagsasabi niya. Bakit ganyan yan magsalita? Tapos ang gagawin pa ng iba, kung yung leader, may anak yon, ito ang gagawin natin ngayong susunod sa kanyang yapak, yun ang magmamana ng family business. Hindi ganon, na? Ba't kasi ganon kayo? Kasi malaking pera, no? Na nakukuha ninyo. Pinataba nyo na yung sarili ninyo. Nakakapag-travel kayo. Ginagamit yung pangalan ni Almighty Father tsaka na Jesus. Branded ang mga damit ninyo. Nakita ko, ha? Yung iba pang mga pastor dyan ng babae na. Tapos yung mga babae nila sinusuportahan nila. Saan galing yung perang pang-support nila sa mga babae nila? Doon sa mga members. At sa pa, branded, naka-Gucci na sapatos. Si Jesus, anong sapatos niya? Anong damit ni Jesus? Isa lang ang magandang damit ni Jesus. Verse 11, for thus says the Lord God, indeed I myself will search for my sheep and seek them out. Ako mismo ang maghahanap sa aking mga alagang tupa.
Sabi ni Almighty Father, kasi hindi kayo marunong. Mga ano kayo, abusado. As a shepherd seeks out his flock on the day he is among his scattered sheep, so I will seek out my sheep and deliver them from all the places where they were scattered on a cloudy and dark day. Hahanapin ko sila. Si Almighty Father. Sabi ni Almighty Father, hahanapin ko yung mga sheep ko, mga alaga ko, mga mahal na mahal ko. And I will bring them out from the peoples and gather them from the countries, and I will bring them to their own land. Dadaling ko sila sa kanilang sariling lupain. Bibigyan ko sila ng sariling lupain. Ano yung sariling lupain na yun? To be with the Almighty Father in heaven. I will feed them on the mountains of Israel, in the valleys, and in all the inhabited places of the country. Papakainin ko yung mga alaga ko. Ako ang mag-guide sa kanila. I will feed them in good pasture. Bibigyan ko sila ng bagong lugar kung saan sila makakakain ng maayos. And their fold shall be on high mountains of Israel. There they shall lie down in a good fold and feed in rich pasture on the mountains of Israel. Sabi ni Almighty Father, I'll feed my flock and I'll make them lie down. Bibigyan ko sila ng kapahingahan. Sabi ni Almighty Father, ako magpapakain sila kanila. Bibigyan ko sila ng kapahingahan. Aalagaan ko silang mabuti. Inaalagaan niyo ba? Yung kayo mga leaders. Inaalagaan niyo ba mabuti? Yung mga members ninyo? Anong alaga ang ginagawa ninyo? Chismis. Minsan, chismis yung mga member ninyo, ha? Pag-pray natin si brother ganyan, pag-pray natin si sister ganyan, chismis nyo. Sisiraan ninyo. Minsan nakita ko sa internet, mga member siniraan. Konti lang ang binigay ng member namin. Ba't ganun kayo? O, lumipat yung member natin, ha? Sabi niya, ano daw siya? Sabi niya, lilipat lang daw siya. Asa na siya? Ba't nyo chismis? Wag ganon. Hindi kayo good shepherd. Sinasaktan ninyo yung mga alaga ni Almighty Father, yung mga tao ni Almighty Father, mga mahal na mahal niya, sinasaktan ninyo. Pinapahiya ninyo. Inaabuso ninyo. Ha? Madaming klaseng abuso no? Kaya ngayon, yung mga members niyo umaalis, naliligaw ng landas, bumabalik sa dating gawi. Kasi ang goal lang ninyo ay mayroong project ko to, dapat dumami ang mga members ko. Pag dumami ang mga members ko, sisikat tayo, lalaki ang church natin. Pag lumaki ang church natin, magpapatayo tayo ng malaking church. Magkikilala na tayo sa buong mundo. Tayo na, ganun no? Ha? Hindi ganun. Ang priority yung mga tao, hindi yung pagpapalaki, pagpapalaga, hindi dapat lumaki tayo, yun ang natin. Hindi, ang priority mo, bawat isang mga member mo, quality over quantity. Okay? Ang dami kang member, no? Ang dami mo kung hinahangawa kang tao. Anong quality bang mga member mo? Payat ba? Natuturuan ba ng maayos?
I will feed my flock and I will make them lie down, says the Lord God. I will seek what was lost and bring back what was driven away, bind up the broken and strengthen what was sick. But I will destroy the fat and the strong and feed them in judgment. Pero, yung mga sheep, iba-ibang klase, no? Una, pinagsabi ng Almighty Father, yung mga pastor. Tapos, dito na pinagsabi ng Almighty Father, yung mga sheep na. Pipiliin niya ngayon yung mga sheep niya. Yung mga matataba, i-destroy niya. Tsaka, bakit niya i-destroy matataba tsaka yung strong? And feed them in judgment. But I will destroy the fat and the strong and feed them in judgment. Mga abusado, may mga swapang na sheep, ha? Nang bubuli ng kapwa nila tao. Nang abuso ng ibang mga tao. Kapwa nila, inaabuso nila. Mayayabang. Kaya ang mangyayari ngayon, feed them in judgment. And as for you, O my flock, thus says the Lord God, behold, I shall judge between sheep and sheep, between rams and goats. Pipiliin ni Almighty Father ang mga sheep sa sheep, ang mga rams and goats. Isesegregate ni Almighty Father. Parang basura, di ba? Isesegregate mo, ito ba ay biodegradable, non-biodegradable, mga ganun. Pag ihiwa-hiwalayin, ito ba ay isang totoong Kristiyano, ito ba ay hindi totoong Kristiyano, totoo ba itong nananampalataya kay Almighty Father? Ano ba ang klaseng puso to? Makikita ni Almighty Father. Is it too little for you to have eaten up the good pasture, that you must tread down with your feet and the residue of your pasture, and to have drunk of the clear waters, that you must foul the residue with your feet? Sabi ni Almighty Father. Masyado bang konti ang inyong pagkain? Kaya yung mga madudumi yung mga bagay ang kinakain ninyo. Yung mga iniinom ninyo. Malilinis pero nadudumihan yung nasa sahig na dinudumihan ng paa ninyo, yung mga iniinom ninyo. So pinatutungkulan dito yung mga tao. Pinapakain ng maayos pero dinudumihan natin yung sarili natin. And as for my flock, they eat what you have trampled with your feet, and they drink what you have fouled with your feet. Imbis na yung mga malilinis na ang kinakain ng mga sheep, madudumi, nasa sahig na, natatapakan na. Pero iniingatan tayo ni Almighty Father, magagandang mga pagkain niya binibigay niya sa atin. Pero tayo mas gusto natin sa dumi. Verse 20, therefore, thus says the Lord God to them, behold, I myself will judge between the fat and the lean sheep. Ako mismo ang maghuhusga doon sa mga tataba. Mataba ako. At saka sa lean sheep. Hindi physical na taba yun, ano? Baka magalit yung mga matataba dyan, ano? At saka mga payat. Hindi physically na mataba, okay? Hindi physically na lean. Spiritually speaking, ito. Verse 21, because you have pushed with side and shoulder, butted all the weak ones with your horns and scattered them abroad. Sabi ni Almighty Father, kasi kayo itutulak ninyo sa isang banda at binabraso ninyo or inuusod ninyo
Sinasaktan ninyo ng inyong mga sungay. Kaya nagkalat sila sa kung saan-saan. Sabi ni Almighty Father. Kaya dumi-dumi na ng kanilang mga kinakain. May mga nagiging unhealthy. Kaya may pipiliin ko rin yung mga sheep ko. Sabi ni Almighty Father, yung mga tao ko. Pipiliin ko rin sila. Therefore, I'll save my flock, and they shall no longer be a prey, and I will judge between sheep and sheep. Kaya ang gagawin ko, isisave ko ngayon yung mga tao para hindi na sila maging prey or victim or api-apihan. Dahil ako mismo ang manghusga sa mga sheep. Alam ko kung ano ang akin doon. Yung healthy at hindi healthy. Yung malinis at hindi malinis. Akong titingin, sabi ni Almighty Father. I will establish one shepherd over them, and he shall feed them. Magtatayo ako or magbibigay ako ng isang taga-pastol sa kanila. And he shall feed them. Siya ang magpapakain sa kanila. My servant David. Andito ba si David sa kay Ezekiel? Buhay ba si David dito kay Ezekiel? Hindi, di ba? Pero bakit binanggit si David, my servant David? Kasi galing sa lineage ni David si Jesus. Okay? Kaya binanggit si David. Kagaya nung kay Nebuchadnezzar, wala naman si Nebuchadnezzar na hindi naman nag-away ang Egypt at Babylon. Pero binanggit si Nebuchadnezzar kasi yung name ng Nebuchadnezzar at saka yung meaning ng name ng Nebuchadnezzar at yung meaning ng Babylon na name. Ngayon, dito naman, I'll establish one shepherd over them. Si Jesus ito. And he shall feed them. Si Jesus ang nagpapakain sa atin. My servant David ang binanggit dito, pero wala naman na si David dito. So, si Jesus ito, the lineage ni Jesus, lineage ni David, galing sa salin lahi ni David, si Jesus. Yung flesh ni Jesus. Okay? Kasi yung spirit ni Jesus, galing kay Almighty Father yon. Yung flesh lang ang ibig sabihin, no? He shall feed them and be their shepherd. Kaya nga, di ba si Jesus ang good shepherd? And I, the Lord, will be their God. Ako, ang magiging Diyos, sabi ni Almighty Father. And my servant David, a prince among them. At ang aking servant na si David, isang prince na kasakasama nila. So, si Jesus, naging kasakasama natin, di ba? Si Jesus ang Prince of Peace. Ibig sabihin kasakasama, naging tao siya, nagkaroon siya ng flesh. Okay? I, the Lord, have spoken. I will make a covenant of peace with them and cause wild beasts to cease from the land, and they will dwell safely in the wilderness and sleep in the woods. Magiging maganda ang tulog ng mga anak ko, ng mga sheep ko, ng mga alaga ko. Magiging safe sila dahil kay David na servant ko. Yon ay si Jesus. Bibigyan ko sila ng covenant or kontrata ng kapayapaan. Bibigyan ko sila ng kapayapaan. Testamento ng kapayapaan. Kaya hindi na sila masasaktan ng kahit sino pa man. Magiging safe sila. Sabi ni Almighty Father. Tinupad ni Almighty Father yon. Sinabi nito. Kasi lahat ng sinasabi ni Almighty Father, ginagawa niya. Tinutupad niya. Pag sinabi ni Almighty Father, ginagawa niya. Sometimes, matagal, no? Gaya ng sa Book of Revelation, hindi pa nangyayari. Sometimes, agad-agad, ginagawa ni Almighty Father. Napakabait ng tatay natin. I will make them and the places all around my hill a blessing. Magiging blessing.
ang aking lugar. Sabi ni Almighty Father, I will cause showers to come down in their season. There shall be showers of blessing. Ibubuhos sa atin ni Almighty Father ang blessing. Kaya nga nung dumating si Jesus, ibinuhos sa atin ang blessing. Ano yung blessing na yun? Yung treasure na ibibigay na sa atin. Ang treasure natin si Jesus Christ. Yung inheritance natin. To be with our Father in Jesus Christ. Then the trees of the field shall yield their fruit, and the earth shall yield her increase. They shall be safe in their land, and they shall know that I am the Lord, when I have broken the bands of their yoke, and delivered them from the hand of those who enslaved them. Mawawala sila sa pagiging slave. Anong slave tayo? Slave tayo ng kasalanan. Tinanggal yung ating pagiging slave ng kasalanan. Pinalaya tayo ni Jesus Christ. Free na tayo when I have broken the bands of their yoke. So, we are free now. Hindi tayo nakabind or bounded by sin. And they shall no longer be a prey for the nations, nor shall beasts of the land devour them, but they shall dwell safely, and no one shall make them afraid. Hindi na tayo matatakot. Wala na makakasakit sa atin. Sabi ni Almighty Father. Kaya tayo ngayon ay hindi na natatakot. Dahil hindi tayo masasaktan ng kahit sino. Pagkasama natin ang tatay natin. Kasama natin si Jesus Christ. Hindi na tayo masasaktan. Protected tayo ng tatay natin. Protected tayo ni Jesus Christ. Dahil sa kanyang dugo na dumanak sa cross ng Calvary. I will raise up for them a garden of renown, and they shall no longer be consumed with hunger in the land, nor bear the shame of the Gentiles anymore. Ano yung I will raise up for them a garden of renown? Yung Garden of Eden, no? Magkakaroon ng New Jerusalem. Bibigay ko sila ng lugar na maganda. Hindi na sila magugutom sa kanilang mga lupain. Mawawala na rin ang kanilang kahihiyan. Or they will not bear the shame anymore. Ano yung bear the shame? Yung kasalanan tatanggalin na sa atin. Mapapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Dahil yung shame, no? Kahihiyan, mga kasalanan ginawa natin. Nakakahiya talaga kung naiisip nyo may mga kasalanan ginawa ninyo. Nakakahiya talaga. Kaya magpasalamat tayo kay Almighty Father dahil pinalaya niya tayo. Kay Jesus Christ, dahil Savior natin. Pinadala ni Almighty Father para mapalaya tayo sa kasalanan natin, matanggal yung kahihiyan natin ng dahil sa nadulot ng kasalanan. Kaya kung may nag-aakusa man sa atin, makasalanan ka. Makasalanan ka, di ba ganito ang ginawa mo dati? Ganyan ka, ganyan ka. Sometimes si Satan, ganon, papaalala sa iyo kasalanan mo, di ba ganyan ka? Ngayon nag-share ka, nagbabasa ka ng Bible. Ganon, ha? Ang sasabihin natin, pinatawad na ako ni Almighty Father, pinatawad na ako ni Jesus Christ. Nilinis na niya ako. Wala ka ng hold sa akin. Tinanggap na ako ng tatay ko. Tinanggap ako ni Jesus Christ. Buong buo. Kaya wala ka ng hold sa akin. Inaamin ko. Nagkasala ako. Madami akong kasalanan. Nakakahiyang mga kasalanan. Pero tinanggal na yon ni Almighty Father at hindi na niya yon bibilang sa, hindi na niya yun aalalahanin pa. Diba sabi sa Bible? Kakalimutan na niya. Kaya yung shame ng kasalanan, hindi na natin bubuhatin. Dahil kay Jesus Christ, pinatawad tayo. Naging malinis tayo dahil kay Jesus Christ. Napatawad tayo sa kasalanan natin dahil nagtiwala tayo kay Jesus Christ.
Thus they shall know that I, the Lord their God, am with them, and they, the house of Israel, are my people, says the Lord God. Tayo ay mga tao ni Almighty Father. Kaya alam nila, sabi ni Almighty Father, na ako ang kanilang Diyos. Sila ang House of Israel. Ano yung ibig ng House of Israel? Family. Pag sabing house, di ba? Sino nakatira sa house? Family. Ano yung Israel? Di ba mga Israelites, chosen people. Kasi Almighty Father, pinili niya tayo. Ano man ang ating lahi. At tayo ay kanyang family dahil siya ang nag-create sa atin. Pati na rin ang kasalanan natin. Pinatawad tayo. Ang tatay natin. You are my flock, the flock of my pasture. You are men, and I am your God, says the Lord God. Mga alaga ko kayo. Sabi ni Almighty Father, akin kayo. You are men and I am your God. Ako ang Diyos nyo. Kayo ay mga tao. Ginawa ko, ako ang Diyos nyo. Kaya ang gagawin natin, kikilalanin natin yung tatay natin, at Diyos natin. So, paano natin makikilalanin? Gagawin natin yung kung ano yung tama sa paningin ng tatay natin. Lagi nating iko-konsulta sa tatay natin. Lahat. Lagi tayong papasalamat sa tatay natin. Kung wala tayong makausap, ako lang makausap. Nakakausap ko yung tatay ko, si Almighty Father. Nakakausap ko si Jesus Christ. Kaya hindi na tayo matatakot. No one shall make them afraid. Kasi alam natin na safe tayo. Pagkasama natin yung tatay natin, safe tayo kahit nasa ang lugar tayo. Safe tayo. Ano ba ang magagawa ng tao sa atin? Anong kayang gawin ng tao sa atin? Kung ang kasama natin yung tatay natin na powerful, anong kayang gawin ng tao? Wala. Kung kasama natin si Jesus, nagtitiwala tayo kay Jesus, anong kayang gawin ng tao sa atin? Yung katawan man natin, talagang nagde-deteriorate yan. Pero yung soul natin, pag kay Jesus tayo, pag kay Almighty Father tayo, hindi yun mawawala. Mapupunta yun sa tatay natin. So, anong kayang gawin ng tao? Anong kayang gawin ng iba? Para saktan tayo? Wala. So, bakit tayo matatakot? Kung alam natin na ginagawa natin yung gusto ng tatay natin. Kung ano yung pinapasabi ng tatay natin, yun ang sasabihin natin. So, bakit tayo matatakot? Mga tao niya tayo. Sabi ni Almighty Father. Ito na nabasa natin, di ba? Kaya itong una, pinagsasabihan niya, yung mga pastor, mga leaders, na hindi maayos ang pag-aalaga sa mga tao. Kaya ang gagawin ni Almighty Father, siya na mismo, pinadala niya si Jesus Christ. So, sino ang pagtitiwalaan natin ngayon? Yung pastor o si Jesus? Paano kung mali yung turo ng pastor? Ha? Kaya, lagi tayo magbabasa ng Bible. Kasi itong Bible, nakabase to
kay Almighty Father, kay Jesus, hindi ka maliligaw pag nagbabasa ka ng Bible. Kasi, pag may tanong ka, no, pag may contradicting dito sa Bible, nagko-contradict doon sa mga binabanggit ng pastor mo, ng leader mo, i-check mo yung Bible, may contradicting ba? Ha? Example na lang yung tithes, no? Contradicting yun, dahil ang pagkakasabi nung kay Paul, a worker is worthy of his wage. Sinabi rin ni Jesus yun. Na iba na. Okay? Ngayon, sa Old Testament, ulitin ko, Levites. Mga priests yun. Mga 10% kasi nga wala silang lupa. Wala silang part dun sa binigay na lupa ng Israel. Kaya hindi kayo Levites, yung mga pastor na naghingi ng 10%, tapos nakigaya yung mga kulto. Ha? Kaya ang nangyayari ngayon sa mga tao, nagkakawatak-watak, naghihiwa-hiwalay, nag-aaway-away sa pera. Nagiging unhealthy ngayon yung mga members. Yung iba bumalik sa kadumihan. So, yung ibang mga pastor gumagawa ng mga issue or nasasabit sa mga issue. Nagiging materialistic na rin. May jet ski or jet ski yung namin, yung pastor namin, meron siyang sariling barko, meron siyang sariling airplane, meron siyang sariling jet plane, meron siyang sariling sailboat. No? May ganun ba si Jesus? Wala. Ha? Tsaka si Jesus, hindi siya pa travel. Pupunta lang siya sa isang lugar, si Jesus, para mag-share ng Word of God. Hindi siya namamasyal. Hindi namamasyal si Jesus, no? Ha? Yung mga prophet dito sa Bible, may namasyal ba? Walang namamasyal. Ha? Walang namamasyal. Si John the Baptist, namasyal ba siya? Maganda ba yung suot ni John the Baptist? Hindi, di ba? Kaya para hindi tayo maligaw, titingin tayo sa Bible. Lagi tayong magpe-pray. Kaya ang kinakausap ni Almighty Father dito sa Ezekiel chapter 33 and 34, yung mga namumuno. Baka sabihin na, hindi sa Old Testament yan. Sabihin niya, di ba? Hindi sa Old Testament yan. Pero yung tithe sa Old Testament, di ba? Pero gusto niyo payag kayo. Pero pag yung tungkol sa turo ng Ezekiel chapter 33, hindi sa Old Testament yan. Yan yung sa noon. Pero pag tungkol sa tithes, hindi Old Testament. Hindi, no? Gusto niyo yan, New Testament yan, di ba? Tingnan mo, may discrepancy sa mga ninyo, paniniwala ninyo. Ha? May discrepancy rin sa turo ninyo. Ha? Walang ganon. Tapos ang ginagawa nyo pa, china-chop-chop nyo pa, inahati-hati nyo yung mga verse. Pag magtuturo kayo, ididiretso ninyo yung sulat, hindi yung i-chop-chop ninyo ng ganon. Dapat, pa-chop-chop eh. Ano ba yung chop-chop? Inahati-hati ninyo. Kaya may verse and chapters ang Bible. Para malaman kung saan hahanapin. Hindi para ipagdugtong-dugtong ang mga words na magkakalalayo. No? Ganun ang pagbabasa ng Bible, ha? Oh.
So, tinuturuan tayo ni Almighty Father lahat dito. Yung mga members, yung mga leaders. Lahat, tinuturuan ni Almighty Father. Bakit niya tayo tinuturuan? Bakit niya tayo pinapagalitan? Kasi didisiplina niya tayo. Dahil nga, nandito tayo sa race ng buhay. Race, no? R-A-C-E. Hindi na tayo pwedeng umatras. Hindi tayo pwedeng huminto. Dapat patuloy ang paglalakad natin. Nang sa ganun, maengganyo rin yung mga members ninyo. Members ninyo kasi ako ng members. Mag-isa lang ako. Para maengganyo yung members ninyo, ma-inspire. Oy, ito ang turo sa atin ng Almighty Father, yung pastor natin, yan ang tinuruan ng Almighty Father, ganon, mapunta sa tamang direction yung mga members ninyo. At i-encourage nyo yung mga members niyo to read the Bible. Ngayon, pag may mga tanong ang members niyo, wag nyong mali ka, gano'n. Hindi. I-explain mo ngayon ng maayos, ha? Kasi minsan, di ba, may mga members na, pastor, di ba nakalagay sa Bible to? Bakit ngayon ganito sa Bible? Ngayon, aralin mo din, ha? Malay mo, tama yung member mo, ikaw ang mali. Dahil hindi naman lahat alam mo, eh. Minsan, yung mga turo sa inyo na galing sa mga leader, galing sa mga school ninyo, mali ang turo, gaya nung sa tungkol sa tithes. Ha? Halimbawa, may magtatanong, kasi may tanong sa akin tungkol sa tithes, no? Na tao. Sinabi ko sa kanya, hindi naman Levites yun. May Levites ba? High priest ba yun? May nagtatanong, ha? Tungkol sa pera. Ngayon pagtungkol sa pera, hindi, bakit ka nagtatanong, masama yan, huwag mong gaganunin. Kasi inaabuso mo yung member mo. Paano ngayon lalago yun? Puro na lang takot ang nasa puso niya. Ay, pag hindi ako nagbigay ng pera, hindi ako makakapunta ng langit. So, ang focus na lang niya is tungkol na lang sa pera. So, ang mangyayari sa kanya, kung focus niya tungkol sa pera, kanya yung business niya, kailangan kadami ako ng pera para mahakot ko yung pera, dadaling ko sa sa organisasyon namin. So, ano ngayon na mangyayari? Magiging tama ba yung lakad niya bilang isang Kristiyano? Kasi nga, konektado yan, ha? Ang priority natin, mamahalin natin si Almighty Father, at pag mahal natin si Almighty Father, pati yung tao, maiintindihan na natin kung saan sila nanggagaling. Kaya tinuturuan tayo ni Almighty Father. Magpapasalamat tayo dahil kinokorek niya tayo. Dahil kung hindi niya tayo kinokorek, ibig sabihin hindi niya tayo mahal. Ngayon kinokorek tayo ng tatay natin kasi mahal niya tayo. Ayaw niya tayong mawala. Ayaw niya kahit isa man sa mga flock niya or sa mga tao niya ang mapunta sa kapahamakan. Alam niyo naman yung kapahamakan, di ba? Kung ano papupuntahan nun? Ang kapahamakan ay yung eternal damnation. Ayaw, hindi natutuwa si Almighty Father. At bawat isa sa atin ay responsible sa kapwa-tao natin. Kaya nga, di ba, gusto ni Almighty Father na mahalin natin yung kapwa-tao natin. Pag minahal natin yung kapwa-tao natin, ibig sabihin maiintindihan natin yung kapwa-tao natin. Kung saan sila nanggagaling. Ganun yun, ha? At kung magtuturo ay nasa sa Bible. Huwag mong ipagpilitan na yung tungkol sa tithes. Kung hindi kaya magbigay, bakit mo ipipilit? Hindi, gusto ko lang yung iba nililista pa. May listahan. Ito, nakapag-deposit ka na.
Pero hindi mo ito mawi-withdraw. May gano'n, nakapag-deposit ka na, ito listahan mo, yan ang ganyan ang nabigay mo ng pera. Nakapag-deposit ka na kay Almighty Father, pero hindi mo siya mawi-withdraw kasi na kay Almighty Father. Gagamitin niya pa si Almighty Father, ginagamit niya yung pangalan ni Almighty Father. Ang galing no, ang galing ninyo. Inaabuso ninyo yung mga tao, inaabuso niyo rin yung pangalan ni Almighty Father, lagot kayo kay Almighty Father. Nakalagay dito, strict si Almighty Father ha. Mapagmahal si Almighty Father pero stricto siya. Nagagalit siya pag mali ang mga ginagawa natin. Pero natutuwa siya pag yung ginagawa natin ay sinusunod natin ang mga sinasabi ng tatay natin. So lahat ng nasa Bible, para yun sa ikabubuti natin at sa ikabubuti ng pakikisama natin at pakikitungo natin sa kapwa-tao. Yung tatay natin punong-puno ng pagmamahal sa atin. Kaya nalulungkot siya pag napapahiwalay tayo sa kanya. Nasasaktan ng tatay natin. Kaya huwag natin saktan yung tatay natin. Di ba pag may mahal tayong tao, sasaktan ba natin? So mahal ba natin yung tatay natin? Kung mahal natin yung tatay natin, ba't natin sinasaktan? Kung tayo nasasaktan tayo, mas doble pa, triple pa yung nararamdamang sakit ng tatay natin. Sa kanya galing ang pagmamahal eh. Kaya nga tinuturuan niya tayo ng kung ano ang tama. At para malaman natin ang tama, lagi tayong magpe-pray, magbabasa ng Bible. At kung meron man kayong magaling kayong magsalita, mag-share kayo sa kapwa-tao ninyo. Ngayon, syempre, pag mag-share tayo sa kapwa-tao natin, makikita dapat sa buhay natin yung si Christ. Halimbawa, nag-share ka nga sa kapwa-tao, tapos hindi naman nakikita sa buhay mo si Jesus Christ. Paano maniniwala yung kapwa-tao natin? Maging living testimony tayo. At yun ay dahil sa kalakasan na binibigay sa atin ni Jesus Christ through the power of the Holy Spirit. Maging inspiration tayo sa ibang mga tao. Dahil matutuwa yung tatay natin pag nag-share tayo ng salita ng Diyos, binabasa natin yung words niya. Thank you and God loves us all so much.